Hey guys, good morning! So welcome to another episode of the #Red Vlogs. And ngayon nga guys, pupunta na tayo ng Thailand. But it's currently July 25 pa and mamayang 12 mag-July 26 na. Kasi yung flight namin is at 6 AM in the morning and dapat 11 PM tonight. Nandun ako kila Dayan kasi doon kami susunduin nila Sheila. Tapos diretso na kami ng NAIA Terminal 3. May nag-text. But anyways, i-update ko na lang kayo guys kapag nandun na kami. So, ito lang yung suot ko ngayon guys. Nakita nyo na to dun sa SG haul na in-upload ko. So, this top is from Pull & Bear. And yung shorts ko na tattered na from factory. And may Zara na shoes. So, meron ditong magahay. Wala ka naman OOTD. Wala naman OOTD, bubusi eh. Ano nga sa bibig mo? Kumakain na naman po siya ng mga tag price na favorite niya. So, eto na yung luggage natin, guys. And ayan si Ruru. Nagtitimbang din siya. Titimbang ka din, bubusi? Nagtitimbang ka din? So, yung luggage ko, guys, 13 kilos na siya. Hindi pa man din kami nakakarating ng Thailand. Yun kasi yung problema ko. I really cannot pack light. So, ayun, laging mabigat to. So, kotse na kami, guys. And on the way na kami ngayon kila Dayan. And ayan, ihatid ako nila Ruru doon. Mama! Mamiss Maka! Mama! Ayun, pakita ni Mami, nakapambahay lang kasi siya. Siya guys. Naririnig niyo yung hilik niya, sobrang lakas. Hi guys! Time check, it's 2:40 AM na and nandito na kami ngayon sa NAIA Terminal 3. And ayun yung mga makakasama natin sa trip na to guys. Si Jean B, hello! Si Dayan, and syempre si Sheila. So ayun. So ayan guys, nakalagpas na nga tayo sa immigration officer and GND. Kamusta naman ang first IO experience? So breakfast muna tayo guys. Yung sa akin ay Tapa King, yung kay Dayan, Tapa Queen, kay GND din Tapa Queen, and kay Sheila, Tocino. Let's eat! Hey guys, so nandito na kami sa gate namin and siguro in 30 minutes mag-board na din kami. It's currently 5:25, so update ko na lang kayo guys kapag nandun na kami. Dito kami nagpapalit ng money guys and yung exchange rate ng USD ay 31.54. Hey guys, so nandito na kami ngayon sa van namin and on the way na kami ngayon dun sa Airbnb namin. And yun nga guys, kung maaalala nyo dun sa previous vlog na in-upload ko, nag-rant kasi ako dun about Klook, diba? Tapos after ko ma-upload yung video guys, wala pang mga 30 minutes, merong nag-email sa akin, si Stephanie from Klook. And ayun, nag-usap kami about dun sa experience ko dun sa Klook nga. And they wanted to appease kung ano yung bad experience na na-experience ko. So, sabi nila, kapag daw meron akong susunod na mga travel or may mga travel plans ako,
pwede nilang sponsoran yung mga activities. And itong van na to actually, pinrovide to ni Klook for us. Tapos yung 4G na pocket wifi din. And ang bilis ng wifi guys, so pinrovide din nila yun sa amin. Sobrang laki ng van guys, kapag nakita nyo, para kaming mag-shooting dito. Tapos kami lang talaga yung sakay niya. So thank you so much Klook and Stephanie. Tapos ito pala si Jindy, hi daw sabi ni Stephanie. Hi, Steph! So ayun. So ayan guys, kitang-kita natin yung mga tagaktak ng tawid namin. Struggle is real, first time namin to gawin. Last vlog is yung pinakamabigat pa. Sobrang cute. So ayun guys, nandito na kami sa loob at last, sobrang tagal namin kanina nag-aakit ng luggage kasi nga ang hirap niyang gawin. Tapos magpapalit lang kami dito ngayon ng mga bag kasi ang lalaki ng dala naming bags. Kaya ayan, palit-palit muna tayo ng bags. So ayan na nga guys, aalis na tayo and ang unang pupuntahan natin is yung Unicorn Cafe. So sobrang excited kami kasi ang cute ng lugar, tapos may mga onesie. Hindi daw siya excited pero siya talaga yung nag-aya guys. Sarap nun. Gusto ko ng mangga. Ako din. So guys, medyo matagal yung naging biyahe namin and wala pa din kami sa Unicorn Cafe kasi ang nangyari, sobrang traffic. Tapos hindi niya alam kung saan kami pupunta kasi hindi siya makaintindi ng English. Tapos pinapakita namin sa Google Maps. Hindi naman niya alam kung paano basa. Hindi ko alam kung kung taxi driver ba talaga yun or what. Kasi parang hindi niya alam kung saan kami dadalhin. Tapos pinaba na lang niya kami dito. Tapos nagalit na siya. Hi, ang hirap. So nilakad na lang namin siya guys. And mga 10 minutes na rin yata kami naglalakad. Tapos eto na siya, malapit na tayo. Naka-onesie na kaming lahat. And si Sheila medyo naiiba. Maid costume yung suot niya. Ayan. And yung mga onesies nila dito guys, free lang sila kapag kumain kayo dito. Pwede nyo silang gamitin and wala naman kayong mabayaran. So ayun, picture-picture muna kami guys. So eto na yung mga food namin guys. Sobrang cute nila. Ano yung tawag dito sa mga to? Basta ito guys, tingnan nyo. Yung pasta ng carbonara nila, colorful din. Tapos ito parang milkshake. Then ito waffles na may ice cream and fruits. Tsaka chicken and fried. Fried talaga yung nakasulat dun sa menu nila guys, hindi fries. So nandito na nga kami sa Airbnb and nakapag-check-in na rin kami guys. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng room namin. So pagpasok nyo guys, meron dito sa side na lalagyan ng mga baso, heater, ano ba to? Ayan, meron ding fridge. And meron ditong mirror. Tapos merong extra bed dyan. Luggage namin, mga nakakalat. And ito yung bed niya guys. Dalawang queen size bed siya na pinagdikit nila. And ayan sila Jindy and Sheila. Tapos dito merong hagdan guys. Pag pumanik ka,
Meron dito parang living room sa taas. And as you can see, merong view nung labas doon. And meron din curtain. Pwede din namin lagyan ng curtain. And meron ditong parang maliit na living room. Meron siyang maliit na couch and table. Tapos meron ditong TV. Meron ding mga remote controls. Ano ba to? Wi-Fi. And meron sila dito mga board games, so baka magamit namin ito mamaya. Tapos, pagpasok niyo ng CR guys, nandyan si Dayan. Meron ditong mirror, tapos merong bathtub. Ayan. Malinis naman siya guys, and meron din ditong shower. And then yung itsura ng sink guys, malinis naman siyang tingnan, tsaka maaliwalas. So okay na okay siya. So ayun na nga guys, magpapahinga muna kami kasi sobrang pagod na pagod kami. And sobrang kulang kami sa tulog, kaya magre-rest muna kami and baka mamaya gumising pa kami para mag-shopping para sa mga susunod na araw, puro tours na lang. So i-update ko na lang kayo later guys. Hey guys, so gising na silang lahat and tapos na kaming gumayak lahat, nakakabihis na kami kasi lalabas kami tonight para mag-shopping. Diba yung mga gagawin natin? Ayun, mag-shopping tapos parang magna-night market, ayun. So ito lang yung mga suot namin ngayon guys, sobrang simple lang, black and white lang yung theme. Meron pa lang theme. So we are out you guys and naglalakad kami ngayon para pumunta dun sa isang parang food park dito which is called Talad something, parang neon night yung tawag yata sa kanya. Tapos kakain kami dun mamaya, tapos magna-night market tayo. So ngayon di namin alam gagawin kasi tingnan nyo guys, sobrang traffic dito sa Thailand, as in parang yung sa Malaysia namin dati 24/7 yata na traffic, grabe lang. So nandito na kami ngayon sa Talad Night Market and ito yung parang isa sa mga biggest nila na night markets. And sobrang dami doon ng mga stalls guys. As in parang hindi siya mabilang. Sobrang dami ng options na pwede mong kainan and bilan ng mga stuff. So kakain na muna kami ngayon ng dinner. Then after nun, tsaka siguro kami mag-ikot-ikot. Guys, sobrang cute nila, mga chocolate yung lahat ng yan, and sobrang ganda ng mga designs. So ito yung mga food namin guys, ito crab meat rice, tapos ito yung kanilang oyster omelette and minced pork with salted eggs. Ito hindi lang namin masyadong gusto yung lasa kasi parang half cook lang yung pork. Tapos ito meron din kami yung famous na pad thai, tsaka yung buko juice. Yung buko juice nila dito guys, mas matamis, tsaka may lasang pandan siya. So ayun, kain tayo guys. Guys, so nakauwi na kami dito sa hotel, obviously, and yung mga nandun ay mga tulog na. Hindi, yung isa pa lang pala yung tulog, si Dayan pa lang, kasi si Sheila at si Jindy, nagtutulog-tulogan lang sila. Tapos, ayun, yung mga nangyari ngayon, sobrang nakakapagod. Kasi first time ko mag-travel ng yung departure from Manila, gabi, tas dadating dito, umaga na, tapos start na agad ng activities. So sobrang nakakapagod siya. Mas prefer ko yung gabi na aalis ng Manila para pagdating dun sa country na pupuntahan mo, matutulog ka na lang, tapos the next day dun mo gagawin yung activities. Mas okay yun para sa akin. Tapos, yung mga nangyari kanina, sobrang random lang. Kasi sobrang dami naming gusto sanang puntahan at gawin. Kaya lang, yung traffic talaga yung kumain ng oras. As in, ubos lahat ng oras namin sa traffic. Yung mga tipong
7 or 10 kilometers lang pero aabuti ng 1 or almost 2 hours na biyahe. So, sobrang kinakain talaga ng traffic yung mga activities na dapat sana gagawin namin. So, after nun nga guys, nung kanina, di ba, pinakita ko sa vlog na kumakain kami dun sa Neon Night. Basta yun nga guys, yung parang food park kanina na sobrang daming mga tent na punong-puno ng mga food and mga pasalubong na pwede mong bilhin. So, after namin kumain, nag-ikot-ikot kami. Tapos, naghanap kami ng mga pwedeng bilhin na pasalubong. Kasi nga, originally, dapat pupunta kami ng temple after namin magpunta ng Unicorn Cafe. Kaso, naisip namin, since hindi masyadong maganda yung panahon, magpunta na lang kami dun para mamili na lang muna kami ng mga pasalubong. Kesa, sobrang pagod namin, di ba? Hindi na muna kami nag-start ng mga tours. So before I cut the vlog, papakita ko muna sa inyo yung mga pinamili ko dun kanina. Pero sobrang konti lang nito guys and wala naman kasi masyadong mabibili dito sa Thailand. So 3 plastic bags lang to guys and simulan natin dito sa maliit na kulay black na plastic. So first, hindi pwedeng mawala to guys every time na magta-travel. Yung mga keychains kasi ito naman talaga yung pinakamura na pwede mong ipang pasalubong, di ba? Tapos bumili din ako ng 3 na ref magnet kasi kagaya ng keychains, 3 for 100 din sila guys. So next plastic naman guys. So ito yung laman niya guys, puro mga boxers to guys na sobrang cute ng mga design and ayan. So meron ditong pineapple, meron akong orange, merong cactus, meron din parang stripes lang na may kung ano-anong patterns. Merong banana. And another banana. Tapos yung last plastic guys, ito naman parang delicacy nila dito. Ito yung kanilang squid something. Ano tawag dito? Squid ano to, JD? Basta squid to, di ba? Basta yun, parang snack na made out of squid. And medyo marami siya. Hindi ko alam kung ilang piraso to. Basta 65 baht yung isang ganito guys. So I got 2 of them. Kasi yung isa, bibigay ko dun kay Ben para ipamigay niya dun sa mga office mates niya. So as for the tips naman for today, wala naman kaming masyadong na-experience pa. Yung masasabi ko lang is sobrang hirap makipag-communicate sa mga Thai. Kasi sobrang hindi sila makaintindi ng English. Karamihan sa kanila, hindi ko naman nila lahat. Kasi ilang taxi drivers pa lang naman yung nakakausap namin. And so far, hindi din talaga sila makaintindi ng English at ng direction. Ayun, yung mga taxi guys, medyo abusado yung mga taxi drivers dito. So mag-iingat kayo. So ayun guys, dito ko na ikakat yung vlog na to and I hope you enjoyed this as much as I did. Kahit wala namang nangyari, puro mga kung ano-anong pinuntahan lang namin. And bukas guys, I mean sa susunod na episode, mas marami na tayong pupuntahan and pupuntahan na natin yung mga temples na sikat dito sa Thailand. So mag-tune in lang kayo sa channel ko and don't forget to subscribe if you haven't already and comment down below your thoughts dito sa vlog na to and also hit the thumbs up button below. So thank you so much for watching and I hope to see you on the next vlog. Bye!